Marami pong salamat sa surprise. No, nung binabanggit yung mga bagay-bagay, marami lang nang tumatawa, no? Kasi nakaramdam na sila kung sino. Alam niyo, isa pong napakalaking privilege, ang makapagsalita sa ating pong 61st founding anniversary ng Kabuyao Bible Christian Church. Kung natatandaan po ninyo, tuwing tayo ay magkakaroon ng anniversary, ay naghahanap tayo talaga ng iba't ibang speaker. Pero dahil sa pandemic, yan, bunga ng pandemic po yan. Sa kauna-unahang pagkakataon, ako po ang nakapagsalita sa atin pong anniversary. So ang atin pong tatalakayin ngayong umaga ay happy 61st anniversary of Kabuyao Bible Christian Church. Sabihin nyo nga sa inyong katabi, bagamat 1 meter ang layo, Happy 61st anniversary sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po, nung itatag ang iglesyang ito, ako po ay 5 taong gulang pa lang. Huwag na kayo mag-compute, Malalaman niyo kung ilang taon na ako ngayon. At ako po ay nandoon sa Fort Bonifacio, Makati, Metro Manila. Yan po ang address noon, nung ako ay 5 years old pa lang. Pero ngayon po ay sinakop na ng Global City. Global City na po at hindi na Makati ang may sakop, kundi Taguig, Metro Manila na po siya. So ating pong tatalakayin ngayon ay yung sinasabi ni Apostol Pablo, sa Philippians chapter 3 verse 12 up to 16. Ang ating pong tema ngayon, si Kristo ang liwanag, ang buhay at pag-asa. At yan lahat pong yan, ay makikita po natin na natupad ng unti-unti ni Apostol Pablo sa kanyang buhay. Isa po si Apostol Pablo sa pinakamatagumpay ang ministeryo, pagdating sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. At dahil diyan, natupad po sa kanyang buhay yung pagiging liwanag ni Kristo sa kanyang buhay, yung pagiging buhay ni Kristo sa kanyang buhay, at yung pagiging pag-asa ni Kristo sa kanyang buhay. So basahin po natin yung Philippians chapter 3 verse 12 to 16. Basahin ko po yung verse 12. Not that I have already obtained this or am already perfect, but I press on to make it my own, because Christ Jesus has made me His own. Verse 13, ready, begin. But sa 14 po, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. 15. And 16, only let us hold true to what we have attained. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita, tayo po ay sumandaling manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat, O Diyos, sa privilege na kami po ay nagdiriwang ng ika-61 anibersaryo ng Kabuyao Bible Christian Church. Tunay nga, O Diyos, na hindi po kami makakarating sa ganito katagal na anniversary kung hindi po kayo ang nanguna, kayo ang sumubaybay, kayo po ang nag-ingat sa bawat isa sa amin. At sa panahong ito, O Diyos, bagamat marami po kaming dinanas na at dadanasin pa ng mga pagsubok dito po sa aming buhay, kami po ay umaasa at nagtitiwala sa inyo, O Diyos, na kayo pa rin ang sasama sa bawat isa sa amin. Kayo pa rin ang mag-iingat sa bawat isa sa amin, at kayo pa rin ang magbibigay ng katagumpayan sa bawat isa sa amin. Purihin ka, O Diyos, ito pong aming samot-dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. So, sabi ko nga po kanina, si Apostol Pablo ang isa sa pinaka-successful
na apostol ng ating Panginoong Hesus, no? Bagamat siya po ay huli sa lahat ng apostol, sapagkat yung 12, -1, tapos nagdagdag sila uli ng isa, so 12 ulit, ay nakasama ng Panginoong Hesus simula sa kanyang ministeryo hanggang sa pagtatapos nito. Pero si Apostol Pablo ay nagkaroon lang ng revelation sa kanyang Panginoong Hesus nung ang Panginoong Hesus ay nandun na sa langit. Ano ho? Pero nagkaroon pa rin ng personal revelation sa kanya. Kaya yung kanya pong pagsusumikap ay talaga namang ganun na lamang. Ano ho? At siya po ang tunay na nakarating sa napakaraming lugar. Kasama na po tayo. Ano ho? Yung kanya pong mga sulat, yung inspirasyon ng kanyang buhay ay nakarating po sa atin. Yun po ang ating nabasa, narinig, at nagbigay din ng inspiration sa marami po sa atin upang tayo nga ay kumilala rin sa ating Panginoong Jesucristo. Ano-ano ba mga kapatid? What are the things that Apostle Paul want to emphasize in his ministry as an apostle of Christ? No, ano-ano ba yung mga bagay-bagay na pinapakita sa atin ni Apostol Pablo, lalong-lalo na sa kanyang example ng pamumuhay, kung paano niya ipinakita nagkaroon ng katuparan, ng liwanag, ng buhay, at ng pag-asa galing sa ating Panginoong Hesus. Number 1 po, na nais ipakita sa atin ni Apostol Pablo, humility. Ano po sabi niya? Hindi ko sinasabi na ako'y nakarating na, o natapos ko na, o ako'y perfect na sa aking buhay bilang isang tagasunod ni Kristo. Imagine ninyo mga kapatid, yung kababaang loob ni Apostol Pablo. Sa dami ng kanyang achievement, sa dami ng hirap na kanyang dinanas, siya po'y nakulong, siya po'y pinaghampas, muntik na siyang malunod, kung saan-saan siya napapunta, ang laking hirap nang inabot niya. Pero sa katapos-tapusan, sinasabi niya, ay hindi pa rin ako perfect. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung kanyang ginagawa para sa Diyos. Sabi niya, I do not say that I have already obtained or I am already perfect. Anong ginagawa niya? I press on. Ako'y tuloy-tuloy pa rin sa paggawa para sa ating Panginoon. Hanggat kaya niya. Hanggat siya'y nabubuhay. Kahit siya'y nakakulong, hindi mapigilan yung kanyang pagsulat. Yung kanyang pagpapadala ng mga sulat para ma-inspire yung ibang mananampalataya. Kahit siya'y nakakulong. So humility ang kanyang pinapakita. Tingnan po natin yung iba't ibang example ng humility na ipinapakita sa mga tao ng Diyos. Ito po yung isa, Jacob's example of humility. Sa Genesis 32:9, anong sabi ni Jacob? And Jacob said, O God of my father Abraham, and God of my father Isaac, O Lord who said to me, Return to your country and to your kindred, that I may do you good. At sa 10, sabi niya, I am not worthy of the least of all the deeds of steadfast love and all the faithfulness that you have shown to your servant. For with only my staff I crossed this Jordan, and now I have become two camps. Tingnan po ninyo yung kababaang loob na ipinapakita. Dito sa sinasabi ng taong ito, si Jacob. Nung siya daw ay tumawid doon sa ilog ng Jordan, siya nag-iisa, baston lang ang hawak niya. Pero nung siya po ay pabalik na doon sa kanyang kapatid, kay Iso, 2 kampo na siya. Ibig sabihin talagang dumami na yung kanyang kayamanan, dumami na yung kanyang mga tauhan, yung kanyang mga anak, dumami na rin. At hanggang sa panahong yon, siya po'y nagpapakumbaba pa rin. Sa harapan ng Diyos, sabi niya, hindi ako karapat-dapat, Panginoon. Sa mga ipinakita mo, I am not worthy. Sa iyong pinakitang pag-ibig at saka yung inyong pagiging tapat sa iyong lingkod. Tingnan po ninyo yung kababaang loob. Sa pa po,
Si Haring Saul, bagamat siya po ay nagkamali na nung bandang huli, meron din siyang humility. Sa 1 Samuel 9:21, Saul answered, "Am I not a Benjaminite from the least of the tribes of Israel? And is not my clan the humblest of all the clans of the tribe of Benjamin? Why then have you spoken to me in this way?" Kasi po, siya po ay gagawin ng hari ng Israel. Siya po ang kauna-unahang ginawang hari, ng Israel noong mga panahon na yon. Pero ang sabi niya, ako ang pinakamababa, sa mga tribes ng Israel. Bakit mo ako kinakausap ng ganyan? Yan, si Samuel po ang nagsabi sa kanya ng mga bagay na yon. Sure, siya po pala ay meron ding kapakumbabaan sa kanyang sarili. Kala natin si Haring Saul ay mayabang, Hindi po. Nung una siya po ay mapagpakumbaba din at nagkamali na nga lang siya nung bandang huli. Isa pa po, si Haring David. 2 Samuel 7:18, "Then King David went in and sat before the Lord and said, 'Who am I, O Lord God, and what is my house that you have brought me thus far?'" So tingnan niyo yung kapakumbabaan din. Sino ba ako, Panginoon, na ako'y dinala mo sa ganitong kalagayan? Ano ba naman ang aking lahi? Bakit mo ako dinala sa ganitong kalagayan? Siya po'y ginawang hari din at napaka-successful din po niya, bagamat meron din siyang pagkakamali. Siya po yung kanyang anak, si King Solomon, 1 King 3:6. "And Solomon said, 'You have shown great and steadfast love to your servant David my father, because he walked before you in faithfulness, in righteousness, and then in uprightness of heart towards you.'" So sabi niya, talagang nagpakita ka ng isang pag-ibig na napakalaki sa akin. Sabi ni King Solomon, kinikilala niya. "And you have kept for him this great and steadfast love, and have given him a son to sit on his throne this day." Ano pong panalangin niya? Kasi sabi ng Diyos sa kanya, humiling ka, manalangin ka, at sasagutin ko ang iyong panalangin. Ganito po ang kanyang panalangin. "And now, O Lord, my God, you have made your servant king in place of David my father. Although I am but a little child, I do not know how to go out or come in." So, kinikilala niya yung kanyang kahinaan sa harapan ng Diyos. Sapagkat siya ginagawang hari ng isang bansa na napakalaki, napakarami nila. Sabi niya, paano ko paghaharian itong bansa mo, Panginoon? Ako'y bata pa at may hirapan ako. Anong sumunod? Sabi niya sa 3:8, "And your servant is in the midst of your people, whom you have chosen, a great people, too many to be numbered or counted for multitude." Sabi niya, napakarami nitong taong ito. Paano ko sila pangungunahan? And then sa verse 9, "Give your servant therefore an understanding mind to govern your people, that I may discern between good and evil, for who is able to govern this your great people?" Tingnan po niyo yung panalangin niya, Imbis ng panalangin niya, "Panginoon, payamanin mo ako. Panginoon, yung aking mga kaaway ay alisin mo lahat. Sana mga matay na sila lahat." Hindi po ganun ang kanyang pinanalangin. Ang sabi niya, bigyan mo ako ng katalinuhan. "Give your servant therefore an understanding mind to govern your people." Ano po naging katugunan ng Diyos sa kanya? Ginawa siyang pinakamatalinong tao sa buong mundo. At ang sabi ng Biblia, wala nang ipinanganak o ipapanganak na mas tatalino pa kay Haring Solomon. Imagine ninyo, Wala nang tatalino pa sa kanya. Kung babasahin nyo yung buhay ni Haring Solomon, grabe ho. Siya ay composer ng awit,
Merong nakarecord siyang awit na 3,000 na kanta. Imagine ninyo yun, ano? 3,000 na kanta. At talaga naman yung kanyang pag-govern ay tama. Kasi yung kanyang hiniling eh. I may discern between good and evil. Kaya naman, nung hiniling niya yung katalinuhan, binigay sa kanya ng Diyos yung katalinuhan, at kahit yung hindi niya hinihiling na kayamanan, no? Yung kanyang mga kaaway ay hindi siya matalo, binigay lahat sa kanya yon ng Diyos. Dahil sa ang hiniling niya ay katalinuhan para mapahalaan niya ng maayos ang bansa ng Diyos. Meron pa po si John the Baptist, Juan Bautista. Sa Matthew 3:13, then Jesus came from Galilee to the Jordan to John to be baptized by him. So dumating po ang Panginoong Hesus habang si Juan Bautista ay nagbabaptize doon sa ilog ng Jordan. Kaya nga po ang baptism natin ay tubog. Ano ho? Kasi nasa ilog eh. Ibig sabihin, nilulubog talaga yung binabautismohan sa tubig. Ano ho? At sabi niya sa 14, John would have prevented him saying, I need to be baptized by you. And do you come to me? Sabi ni Juan Bautista, ako nga dapat magpabaptize sa iyo eh. Eh bakit ikaw ang lumalapit para magpabaptize sa akin? No? Ayaw niya eh. Kasi kilala niya ang Panginoong Hesus. Siya'y Diyos. Ano? Pero siya'y lumalapit para magpabaptize. Ano sagot ng Panginoon? But Jesus answered him, let it be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. Sabi niya, gawin natin ang lahat ng kabutihan muna. Sumunod muna tayo. So dapat sumunod muna tayo. Gawin ang lahat ng maayos. No? Kaya siya pumayag. Ano ho? Ano pa? Yung isang centurion. Ano? Matthew 8:5. When he had entered Capernaum, a centurion came forward to him, appealing to him. May pakiusap yung centurion, yung sundalo. Ano ho? Anong sabi niya? Lord, my servant is lying paralyzed at home, suffering terribly. May sakit yung kanyang isang katulong. No? At sabi niya, nakakaawa naman. Siya'y paralisado at siya'y naghihirap. Nasa bahay siya. So ano sabi ng Panginoon? And he said to him, I will come and heal him. Pupuntahan natin. Sasama ako sa iyo, sabi ng Panginoon. Pero anong sagot ng centurion? But the centurion replied, Lord, I am not worthy to have you come under my roof. But only say the word, and my servant will be healed. Anong pinapakita ng centurion? No? Siya nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Hindi ako karapat-dapat, Panginoon. Natanggapin ka sa aking bahay. At nagpapakita rin siya ng kanyang pananampalataya. Sabi niya, just say the word. Magsalita ka lang, o Diyos. At yung aking katulong ay gagaling. No? Di ba? Napakalalim na pananampalataya. Ano ho? So alam niya na magsalita lang ang Panginoong Hesus, gagaling yung kanyang katulong. Hindi na kailangan puntahan. No? Hindi na kailangan lapitan. At isa pa, yung Canaanite woman, ito po, napakatindi nito. Kung titingnan nyo talaga, pag-aaralan nyo yung pangyayari dito. Ano? So Matthew 15:25, isa pong Canaanite woman, but she came and knelt before him, saying, Lord, help me. Humingi siya ng tulong sa ating Panginoon. Ano sagot ng Panginoon? And he answered, it is not right to take the children's bread and throw it to the dogs. Grabe, ano? Sinabihan niya yung Canaanite woman, ang tingin ko sa'yo, isa ka lang aso, eh. No? Kasi nung una, ayaw ng Panginoon na pumunta sa iba, no? Puro sa Hudyo lang. Yun ang sabi niya nung una. Ano ho? Kalahin nyo, pag lumapit kayo sa Panginoon, tapos sabihin sa inyo,
aso lang kayo? It is not right to take the children's bread and throw it to the dogs. Kasi nga, yung mga Hudyo lang ang tinatawag na anak ng Diyos noon, no? Pero ano sagot ng babae? She said, "Yes, Lord, yet even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table." No? Imbis na siya po ay mapahiya, panghinaan ng loob dahil sa sagot sa kanya ng ating Panginoon, nagtuloy-tuloy siya. No? Kahit po aso, sabi niya, kumakain din naman ng tira-tira ng mga anak. No? Ano nangyari? Sa 27 o sa 20, yun, gumaling po yung pakiusap ng babae. Pinagbigyan ng Panginoon. Kahit na siya ay pinapamukha sa kanya na hindi siya anak. No? And then the humility of Paul, 1 Timothy 1:15. Ano po sabi diyan? The saying is trustworthy and deserving of full acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the foremost. Ano? Ang sinasabi ni Apostol Pablo, ako ang pinakamasama sa lahat. Sipin niyo yun, ano? Ang sabihin niya na siya ang pinakamasama sa lahat. Sa harapan ng ating Panginoon. Pero sabi niya sa 16, "But I received mercy for this reason, that in me as the foremost, Jesus Christ might display His perfect patience as an example to those who were to believe in Him for eternal life." Kaya nga po yung talaga namang pagsisikap ni Apostol Pablo, sapagkat alam niya sa dami ng kanyang nagawang kasalanan laban sa Panginoon, pero ang lahat ng ito ay pinatawad. Ang sabi nga, sino ang mas malaki ang utang na loob? Yung maraming kasalanan na pinatawad o yung kokonti? Siyempre, yung marami. No? Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, akong pinakamasama sa lahat. Pero pinatawad ako ng Diyos. Nagpakita siya sa akin ng awa at habag upang sa aking example ay makita yung kinakailangang gawin ng mananampalataya sa Kanya. And of course, yung humility ng ating Panginoong Hesus. Sa Zechariah 9:9, "Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout aloud, O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you. Righteous and having salvation is he. Humble and mounted on a donkey, on a colt, the foal of a donkey." Ito po ay natupad nung magkatawang tao ang Panginoong Hesus. At siya nga po ay pumasok sa Jerusalem nang nakasakay sa donkey. No? Siya po'y pumasok at nakasakay sa donkey. Ano pa? Matthew 11:29, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls." Tingnan natin. So siya po ang example ng ating gentleness at kababaang loob sa ating puso. No. At sa John 13:5, "Then he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel that was wrapped around him." Ano po itong practice na ito? Noon pong panahon ng ating Panginoong Hesus, nung siya nasa lupa, ang gumagawa po niyan ay ang pinakamababang katulong. Katulong po sa bahay. No? Yung pinakamababa. Pag may mga dumarating na mga bisita, sinong araw, di pa naman uso yung mga espaltado o simentadong kalsada. Kaya ang mga tao nakasandalyas, naglalakad, maalikabok. Minsan maputik. No? Kaya yung paa nila madumi. Kaya pagpasok sa bahay, ang ginagawa ng katulong, kumukuha ng tubig, hinuhugasan yung paa ng mga bisita. No? Ginawa po ng ating Panginoong Hesus yan para ipakita ang kapakumbabaan. No? Pinakita niya na dapat ay magpakumbaba. At sa Philippians 2:8,
And being found in human form, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Imagine ninyo, mga kapatid, ang Panginoong Hesus nando sa langit, no? Ni-enjoy niya yung kanyang paghahari sa langit, sa piling ng Ama. No? Pero anong nangyari? Siya po'y nagkatawang tao at namuhay na parang isang alipin at sumunod sa kanyang misyon, even death on the cross, na siyang pinakamababang uri ng kamatayan ng mga panahon na yon. Yung pong pagpapako sa krus ng mga Romano, mga Romans, ay isa pong pinakamababang uri ng kamatayan. Titingnan po ninyo, no? Yung talagang pahirap na ginawa sa ating Panginoon at yung pagpapako sa krus, yan po ay pinakamababang uri ng kamatayan ng araw. No? Number 2, we must be able to accept our imperfections. Para may apply po natin ito, no? Yung pagiging liwanag, yung pagiging buhay, yung pagiging pag-asa ni Kristo sa ating buhay, dapat matanggap natin na tayo ay hindi perfect, no? Ano sabi ni Apostol Pablo? Or sabi ni Job 9:20, though I am in the right, my own mouth would condemn me. Though I am blameless, he would prove me perverse. No? Tingnan niyo si Job, ano? Kahit sabi niya, ako'y nasa tama, makikita ko, meron pa rin akong mali. No? Ecclesiastes 7:20, surely there is not a righteous man on earth who does good and never sins. Ano nga sabi? Ang lahat ay nagkasala nga at di nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. No? So lahat po ay talagang hindi nakaabot. Kaya kailangan matanggap po natin yan. Ano? Sabi nga ni Apostol Pablo sa 3:12, Philippians, not that I have already obtained this, or I am already perfect, but I press on to make it my own, because Christ Jesus has made me His own. So hindi kailanman sinasabi ni Apostol Pablo na siya ay perfect na. Ano? Na narating na niya yung katagumpayan. James 3:2 or Santiago 3:2, for we all stumble in many ways. Marami daw pagkakataon na tayo po'y nadadapa. No? Maraming kaparaanan. And if anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man, able also to bridle his whole body. Kung perfecto ka na daw, ay kaya mo nang kontrolin ang iyong buong katawan. Revelations 3:2, wake up and strengthen what remains and is about to die. For I have not found your works complete in the sight of my God. So paalaala, no? Palakasin yung kahinaan. No? Katlo po, we should continue to improve being a disciple. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, hindi pa. Hindi ko pa nararating. Hindi pa ako perfect. Because he's continuing being a disciple. Sa kapanong kaparaanan, mga kapatid? Through spiritual knowledge. Letter A, through spiritual knowledge. Ano po sinasabi dyan sa Hosea 6:3? Let us know, let us press on to know the Lord. His going out is sure as the dawn. He will come to us as the showers, as the spring rains that water the earth. So let us continue. Let us press on. Ano pa? Through spiritual light. Yun. Yung liwanag, no? Spiritual light. John 8:12, again, Jesus spoke to them saying, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. So, inulit na naman, no? Siya ang ilaw ng sanlibutan. Ano pa po? Through the guidance of His voice. Anong sabi?
John 10:27, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. No? Kapag meron pong nagsasalita at hindi galing sa Diyos, kilala po ng mga anak ng Diyos. Ano? Alam po nila. So they will not follow kasi hindi yun ang boses ng ating Panginoon. Ano pa? Through heavenly honor. Meron palang heavenly honor na sinasabi dyan. John 12:26. If anyone serves me, he must follow me, and where I am, there will my servant be also. If anyone serves me, the Father will honor him. No? Pag tayo pala ay naglilingkod sa ating Panginoong Hesus, ang nagbibigay ng honor ay yung mismong Ama. No? The Father will honor him. Ano pa? Through divine example. 1 Peter 2:21, for to this you have been called, because Christ also suffered for you, leaving you an example, so that you might follow in His steps. So tingnan po natin, no? Iniiwanan sa atin ng Panginoon ang example upang ating sundan. So through divine example. Kapat po, we must have spiritual progress. Ano? Nung bata pa tayo, hindi tayo magaling pa, no, sa salita ng Diyos. Pero habang tumatagal, sa dami ng ating pong natatalakay, sa dami ng ating napapag-aralan, gumagaling din po tayo. Ano ho? Ano po sabi sa Job 17:9? Yet the righteous holds to his way, and he who has clean hands grows stronger and stronger. Pag malinis po yung ating mga kamay, pag sumusunod tayo sa kalinisan ng Diyos, ay talagang lumalakas tayo sa araw-araw. Awit 84:7. They go from strength to strength. Each one appears before God in Zion. Sa kalakasan, mula sa kalakasan, hanggang sa kalakasan. Awit 92:12. The righteous flourish like the palm tree and grow like a cedar in Lebanon. Tingnan yung comparison, no? Talaga daw, namumukadkad, parang palm tree, and then grows like a cedar and Lebanon. Yun po ang pinakamagandang puno doon sa Lebanon nung araw, no? Ginagamit sa magandang construction. Ano pa? Proverbs 4:18. But the path of the righteous is like the light of dawn, which shines brighter and brighter until full day. Tingnan po niyo yung example, ano? Di ba, pag madaling araw, hindi pa masyadong maliwanag eh. Pero habang tumataas yung araw, nagiging brighter and brighter until the full day. Ang full day, talagang tapat na tapat yung araw, no, sa gitna. Napakaliwanag na po niyan. Yan daw ang daan ng mga matuwid. Parang sa madaling araw, medyo madilim-dilim, pero habang tumatagal, lumiliwanag ng lumiliwanag. 1 Timothy 4:15. Practice these things. Immerse yourself in them so that all may see your progress. Ano pong dapat gawin? Practice. Practice, practice. No? Parang worship team. Practice ng practice yan. Ano? At nakikita naman natin yung progress. 1 Timothy 4:16, keep a close watch on yourself and on the teaching. Persist in this, for by so doing, you will save both yourselves and your hearer. No? So talaga daw, tingnan natin, no? Yung progreso. Practice ng practice. And 16, keep a close watch on yourself. Bantayan natin yung ating mga sarili. Tayo ba ay talagang nagkakaroon ng progress, no? And then, we must have spiritual maturity, no?
ang pag-aaral po, okay lang, tuloy-tuloy. Pero kailangan yung ating pong pinag-aaralan ay meron ding panahon ng application. Hindi po aral lang ng aral. Hindi naman na-i-apply yung pinag-aralan. Ano daw dapat ang gawin? Letter A, by putting away childish things. Di ba? Pag may edad na, alangan naman mag-isip ka, para ka pa rin bata. Ano sabi sa 1 Corinthians 13:11? When I was a child, I spoke like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. But when I became a man, anong ginawa? I gave up childish ways. Pag may edad na, dapat hindi na nag-iisip na parang bata. Hindi na kumikilos na parang bata. Nagtatantrums pa rin na parang bata. Di ba? Ang bata, pag nagtantrums minsan, iiyak, sisigaw. Bigla na lang maglulupasay. Ang pangit pong tingnan, di ba? Pag may edad na, tapos gano'n ang ginagawa. So, dapat pabayaan na rin natin yon. Iwanan na natin yon. Huwag na tayong mag-isip ng parang bata. By cultivating understanding. 1 Corinthians 14:20, brothers, do not be children in your thinking. Be infants in evil, but in your thinking, be mature. Napakaganda po ng sinasabi, Huwag daw tayo mag-isip na parang bata. Pero sa paggawa ng kalokohan, maging bata ka. Bakit? Kasi ang bata, hindi pa nakakaisip gumawa ng kalokohan yan. Wala pa, hindi pa niya alam. So dapat sa paggawa ng masama, bata ang iyong isip. Pero sa iyong pag-iisip, dapat ay maging mature ka na. And then, by striving Christ ideal. Ano bang ideal ni Kristo? Efeso 4:13. Until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ. So wag po tayong titigil, para maintindihan ang mga bagay-bagay, sa ideal na pinapakita ng ating Panginoong Hesus. Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way unto Him who is the head, into Christ. Kaya nga po, Christ, ang liwanag, ang buhay, at pag-ibig. Dapat mag-strive tayo na marating yung example ng ating Panginoong Hesus. And then, letter D, sa rin pong napakahalagang bagay, by partaking of the deeper truths of the gospel. Dapat matuto rin tayo na kumain ng solid food. Ano po sabi? Hebrews 5:14, but solid food is for the mature, for those who have their powers of discernment trained by constant practice to distinguish good from evil. Yung pagkakilala ng masama at saka mabuti, pinapractice po yan para tayo matuto din. Para makakain na tayo ng solid na pagkain, karne. Sabi nga ni Apostol Pablo, matigas na karne na. Kaya na nating nguyain. Hindi yung pag may narinig ka, hindi mo malaman, totoo ba yan o hindi? Hindi natin masiyasat. So dapat mag-practice tayo sa pagkakilala ng masama at saka mabuti. At pinakahuli, letter E, mga kapatid, by overcoming temptation. Kapag tayo ay nakapag-practice at nakikilala na natin yung malalalim na salita ng Diyos, we will be overcoming temptation. 1 John 2:14, I write to you, fathers, because you know Him who is from the beginning. I write to you, young men, because you are strong, and the word of God abides in you, and you have overcome
the evil one. Ano po sikreto? The Word of God should abide in each and every one of us. Para po sa ating summary, ng ating pinag-usapan, number 1, dapat tayo magkaroon ng humility. Number 2, we must be able to accept our imperfections. Number 3, we should continue to improve being a disciple. Through spiritual knowledge, through spiritual light, through the guidance of His voice. Through heavenly honor na binibigay ng Ama. Through divine example, yung pinakita sa atin ng Panginoong Hesus. We must have spiritual progress. We must have spiritual maturity. Yan po ang pinakahuli. Tayo pong lahat mga kapatid ay muli tumayo at tayo po ay mananalangin at aawit sa ating Panginoon. Mga kapatid ko sa Panginoon, my brothers and sisters in Christ, ang ating pong ika-61 anibersaryo. No? Kung titingnan po natin, tagal na, 61 years. But ito po ay hindi nangangahulugan na narating na natin yung hinahanap nating perfection sa ating buhay. Marami pa rin tayong pagdadaanan, mga kapatid, hanggat hindi pa bumabalik ang ating Panginoong Hesus. Kagaya ng sinabi ni Apostol Pablo, we must continue to strive towards perfection while holding on to what we have achieved. Yung mabubuti nating natutunan, yung atin na pong nagagawa, yung atin na pong tanggap na at pinapractice na natin, hold on to that. Huwag na nating kalimutan, huwag na nating pabayaan. But, habang hinahawakan natin yung mga bagay na natutunan na natin, let us continue to strive towards perfection. So, para po sa lahat, happy 61st anniversary, and let us continue to grow together as disciples of our Lord Jesus Christ, and we will attain the fullness thereof, sa tulong at habag ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay sa mandaling manalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Diyos, sapagkat kasama kami sa celebration ng ika-61 anibersaryo ng aming iglesia. Panginoon, hindi po namin alam kung hanggang kailan kami magse-celebrate ng mga taon ng pagkakatatag ng CBCC sa lugar na ito. Subalit ang isang alam namin ng Diyos, patuloy na sinasamahan mong bawat isa. Patuloy na Ikaw ang nagbibigay ng kalakasan. Patuloy na Ikaw nagbibigay ng lahat-lahat ng aming pong pangangailangan upang ang aming buhay bilang mananampalataya ay tuloy-tuloy na maging matagumpay sa iyong harapan, O Diyos. Alam namin, Panginoon, na sa lahat ng pagkakataon, kung iaasa lamang namin sa aming sarili, ay hindi kailanman kami magiging sapat. Hindi kailanman kami magiging matagumpay. Ang lahat ng ito, O Diyos, anuman ang aming narating, anuman ang aming mararating pa sa buhay, ay tuloy-tuloy naming pinagpapasalamat sa iyo. And we acknowledge, O Lord, na ang lahat ng ito ay galing lamang sa iyo at hindi sa aming sarili, hindi sa aming kalakasan, hindi sa aming katalinuhan. So tuloy-tuloy, O Diyos, nagpapasalamat kami at tunay na sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. At tuloy-tuloy nasasambahin ka namin hanggang sa pinapayagan mo kami na naririto at may buhay dito sa lupa. Purihin ka, O Diyos, purihin ka. Ito po ang aming samot-dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng
Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah.